Rosalinda. Beto! 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 Anong problema mo? Kita mo natutulog ako eh. Beto, grabe ka. Hindi ka ba papasok sa trabaho, ha? Hayaan mo nga ako. Kesa nangingialam ka sa buhay ko, ipaghanda mo na lang ako ng chilakilas para mawala ang hangover ko. Di pa ba sapat na binastos mo na ako kahapon? Nakipag-inuman ka sa ibang babae at di mo man lang pinaramdam sa akin na may lugar ako bilang asawa mo. Asawa mo ako! Nagpunta tayo para tignan ang restaurant ni Fernando Jose at mag-enjoy, di ba? Pag pinagpatuloy mo to, binabalaan kita, maiiwan kang mag-isa. Hindi kita pagtsatsagaan. Makikipaghiwalay ako at palalayasin kita dito sa bahay. Erika, mahal kong Erika. Gustong-gusto kitang iuwi, mahal ko. Parang awa mo na, Senyora Rosalinda. Ibalik mo na sa akin ang bata. Hindi. Ay, ayan na si Senyor Fernando Jose. Ay, Diyos ko, ayoko makita niya ako. Alagaan mo siya, Alzira. Alagaan mo mabuti. Kumusta na ang pinakamagandang babae sa buong mundo, oh, baby ko? Nagpunta ako para makipaglaro at halikan ka. Oh, ano nangyari? Bakit mukhang takot na takot ka? Ako? Hindi, wala naman. Paalis na sana kami. Babalik na sana kami sa bahay. Ang dami ng exercise na nagawa ng bata. Masayang-masaya na nga siya eh. Nag-enjoy talaga siya. Mukhang gutom na nga siya. Dito muna kayo. Maglalaro kami ni Erika. Maglalaro pa tayo, di ba, baby? Gusto kong makita masaya siya. Siya na lang ang naiwan sa akin ni Rosalinda. Siya na lang ang naiwan. I love you, baby. Halika, pasok ka. Anong ang pangalan mo? Ang ama ni Senyora Fedra. Kayo talaga ang ama ni Senyora Fedra? Ako nga. At wala nang iba. Sige, tatawagin ko lang. Sasabihin kong narito Di na kailangan, Georgina. Andito na ako. Pwedeng iwan mo muna kami? Apo, Senyora. Paumanhin. Himala, napadalaw kayo. Hindi ako nagpunta rito para makipagkamustahan lang. Anong problema? Ba't ganyan ang tono niyo sa akin? Alam mo, hindi ko lubos maisip na darating din pala ang araw kung kailan matutuwa akong pumanaw na ang iyong ina. Ay. Pero alam mo, dumating na ang araw na yon. Hindi mo alam na dumating na ang araw na nagpapasalamat ako sa Diyos. Na hindi nadadanasin ng ina mo ang sakit na nararamdaman ko at dumudurog sa aking puso. Paano ka umabot sa ganito, kababa? Ikinahihiya kita. Hindi lang kinahihiya, kinasusuklaman kita. Tingin ko hindi ka dapat magpakita kay Fernando Jose na pinupuntahan mo ang anak mo. Pwede siyang mag-iskandalo o sisantihin si Alzira. Alam ko yun, Mama. Pero sobrang saya ko talaga. Nung binuhat ko ang anak ko, ang mahal kong si Erika sa mga bisig ko. Kung makikita mo lang siya, Mama. Ngayon, ang laki na niya. At ang ganda niya, mamula-mula ang pisngi niya. Nakakalungkot isiping pareho tayo ng sinapit at wala ka sa tabi niya para gabayan siya. Kaya hindi ako titigil lumaban para makasama ko lang siya. Nangako si Agustin na may ibibigay siyang sorpresa, Mama. Ay, Diyos ko, sana ibalik niya na sa akin ang anak ko. Sana nga. Ang mapapayo ko lang, huwag mong susubukan si Fernando Jose. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon niyo kung gagawin mo yun. Alam ko yun. Kaya lang sa tuwing nakikita ko siya, nagahalo ang pagmamahal ko at galit na hindi ko makasama ang anak ko. May nasasabi ako. Kahit hindi ko sinasadya, may nagagawa ko para masaktan siya at hindi niya magustuhan. Maniwala ka kahit kabaligtaran ang iniisip ni Fernando Jose. Nasasaktan ako pag nasasaktan ko siya. Sobra. Oo, Counselor. Maiinis na ako dahil hindi mo pa rin nare-resolve ang kasong pinakiusap ko sa'yo. Kahit na sinabi ko sa'yo kung gaano ka-importante sa akin to, di ba? Oo, naiintindihan ko matagal ang prosesong ito. Pero mahabang panahon na ang binigay ko sa'yo. Kailangan ko na ang solusyon agad ngayong linggo na mismo. Narinig mo? Ngayong linggo!
Silvestre! Ano pong kailangan ninyo? Sinong pumasok dito? Merong taong nakialam ng mga papeles ko dito. Di ko alam kung anong kalokohan ang sinabi ni Anibal. Kung ano man yon, kasinungalingan yon. Pedra! Kilalang kilala kita. Hindi mo ako maluloko. Pwede ba, Papa? Talaga, Fedra? Inagaw mo ang asawa ni Rosalinda at lahat-lahat ng mga pag-aari niya at pati ng ari ng anak niya. Tapos ngayon, sinisira mo ang buhay mag-asawa ng kapatid mo. Hindi ba sapat? Nakukulangan ka pa? Ano naman ang gusto mo ngayon? Ano naman ang gusto mong sirain ngayon? Kulang pa ba ang lahat ng pasakit na ginawa mo? Tama na nga! Ayoko na makinig sa lahat ng akusasyon mo. Pero sa akin ka makinig. Wala pong pumapasok dito. Alam mo, Silvestre, hindi pa ako napapaliw. Magulo man ang gamit ko pero alam ko kung saan nakalagay ang lahat ng mga to. At sigurado ko yung checkbook stubs ko dyan wala. Senyor, kung magnanakaw ako, mga tseke ang nanakawin ko, hindi yung mga stub. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ko sinasabing ikaw! Bakit ang dami mong binayad sa abogado mo? Anong mga importanteng bagay ang pinapaareglo mo? Ikaw ba yun? Wala kang kwentang lalaki! Lakas naman loob mong siraan ako! Isa kang duwag! Baliw ka! Akala mo papatulan kita, hindi! May respeto ka sa papa mo at sa bahay ng asawa mo! Huwag mong idadamay dito sa usapan ng asawa ko! Hindi siya katulad mo! Hindi nga. Kaya mas naaawa ako sa kanya. Kung ako siya, pinalayas na kita. Hahayaan niyo siyang kausapin ako ng ganyan, insultuhin, lapastanganin! May sinabi bang kasinungalingan si Anibal para mainsulto ka ng ganyan? Tumahimik kang baliw ka, pwede ba? Wala kang alam! Yan ang akala mo! Ano sa tingin mo ang iisipin ng asawa mo pag sinabi kung hindi sa kanya ang pinagbubuntis mo? Ano kayang magiging reaksyon niya, ha? Sige, subukan mo dahil ako mismo ang papatay sa'yo! Tahimik ka, hindi mo alam ang sinasabi mo! Lumabas kayo! Lumabas kayo! Lumabas kayong lahat sa bahay ko! Kalimutan niyo na ako! Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo! Ayoko na! Magpanggap kayo hindi niyo ako kilala! Itinatakwil ko na kayo bilang pamilya! Ikaw, hindi na kita ama! Hindi na kita kapatid! Ikaw, wala kang kwenta! Ayoko na makita ulit ang pagmumukha mo kahit kailan! Anibal! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sinabi na umalis na kayo! Umalis na kayo! Alam ko namang masaya ka sa piling ni Fedra. At nasasabik na kayong makita ang pagdating ng anak niyong dalawa, hindi ba? Ibigay mo na sa akin si Erica. Hindi ko hayaang ma-expose ang anak ko sa buhay mo. Ikaw bang sumagasa sa akin? Parte lang to ng plano ni Beto. Siya ang nagpagawa nun sa akin. Inalok niya ako ng malaking pera. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Dahil hindi tumupad si Beto sa usapan. Mag-iingat ka kay Ramiro. Galit na galit yun sa'yo, Beto, kasi hindi mo pa siya binabayaran. Handa siyang gawin ng lahat para lang makapaghiganti sa'yo.